Hello mga ka-study buddy! Naranasan mo na bang gumawa ng project sa computer pero parang ang gulo tingnan? Paano kaya natin gagawing malinis, maayos, at maganda ang ating dokumento? Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang iba't ibang tools sa Microsoft Word tulad ng bullets at numbering, paglalagay ng larawan at shapes, smart art, at paggawa ng table. Kaya tara na, simulan na natin! Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makagagawa ng maayos at kaakit-akit na dokumento. Makagamit ng iba't ibang tools tulad ng bullets, images, at tables. Ready ka na ba? Let's go! Bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ito. Nakagamit ka na ba ng bullet o numbering sa Word? Nakapaglagay ka na ba ng larawan sa iyong document? Magaling! Ibig sabihin, may idea ka na! Ngayon, mas palalimin pa natin ang iyong kaalaman. Una, pag-usapan natin ang bullets at numbering. Bullets, ginagamit kapag walang partikular na pagkakasunod-sunod. Halimbawa, mansanas, saging, mangga. Paano gawin? Click bullets or numbering sa toolbar. I-type ang listahan. Pindutin ang enter para sa susunod na item. Simple lang, di ba? Numbering. Ginagamit kapag may tamang pagkakasunod-sunod. Halimbawa, una, maghugas ng kamay. Pangalawa, kumain. Pangatlo, maglinis. Ginagamit ang bullets para sa mga ideya o item na hindi kailangang nakaayos, habang ang numbering ay para sa sunod-sunod na hakbang. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano gawing mas kaakit-akit ang dokumento. Shapes. Pwede kang maglagay ng mga hugis tulad ng square, circle, arrow. Insert arrow shapes. Piliin ang gusto mo. I-drag sa screen. B. Images. Gusto mo bang maglagay ng larawan? Insert. Pictures. Piliin ang image. Click Insert. Nakakatulong ito para mas madaling maintindihan ang impormasyon. C. Smart Art. Ang Smart Art ay ginagamit para sa flowcharts, process, organization. Insert arrow Smart Art. Piliin ang design. Perfect ito sa paggawa ng diagrams. Ang table ay parang grid na may rows at columns. Ginagamit ito para maayos na maipakita ang impormasyon. Halimbawa, paano gawin? Insert table. Piliin ang bilang ng rows at columns. Madali lang gumawa, pero napaka-powerful!
Ngayon, ikaw naman, ano ang pinakanatutunan mo sa aralin? Saan mo ito magagamit? Comment down below. Subukan mo ito, gumawa ng simpleng dokumento na may bullet list, school supplies, numbered list, steps sa paghuhugas ng kamay, isang larawan, isang table. Kaya mo yan. Balikan natin. Natutunan natin na ang bullets ay para sa listahan na walang order. Ang numbering ay para sa sunod-sunod na hakbang. Ang images, shapes, at smart art ay nagpapaganda ng dokumento. Ang tables ay para sa organisadong impormasyon. Gawin natin ito. Basahin ang mga sitwasyon sa ibaba. Isulat kung bullets, B, o numbering, N, ang dapat gamitin. Pagkatapos, ayusin ang listahan. Ikalawang bahagi, pumili ng isa at isulat ito ng maayos gamit ang tamang format. Output, isang maayos na listahan, bullet o numbered. Para sa araw naman na ito, gumawa ng simpleng poster o mini document sa Microsoft Word tungkol sa isa sa mga paksa. My favorite hobby, healthy lifestyle, my dream job. Dapat may isang larawan, image, dalawang shapes, halimbawa box, arrow, maikling pamagat. Output, isang malikhaing mini poster/document. At para sa final na gawain natin sa araling ito, gumawa ng table sa Microsoft Word na may 3 columns at 4 na rows. Pumili ng paksa, class schedule, daily routine, o favorite foods. Halimbawa, lagyan ng laman ang bawat cell. Ayusin ang table, pwede lagyan ng kulay o border. Output, isang kumpletong table na may impormasyon. By the way mga ka-study buddy, available na ang complete PowerPoint presentations ng lahat ng lessons dito sa ating channel, Study Buddy PH. Super helpful nito lalo na sa mga teachers na gustong mas mapadali at mas maging engaging ang kanilang lesson presentations. At syempre, mas maiintindihan din ng students at parents ang topics, mas clear, mas organized, at mas effective ang kanilang pagre-review. All lessons are based on the revised K-12 curriculum, kaya sigurado kayo na aligned ang content sa mga dapat talagang matutunan ng learners sa school. And if you'd like to get a copy, check nyo lang ang link sa description below. At kung gusto mo pa ng ganitong lessons, i-check mo ang channel natin. Nakaayos ang lessons by subject para mas madali mong mahanap. Don't forget to like, subscribe, at share. See you sa next lesson, mga ka-study buddy! At para malaman natin na may natutuhan kayo sa ating aralin, kumuha ng papel at magkakaroon tayo ng quiz.